Paano nga ba talaga nabubulag ang isang tao? Hi mga idol, ako si Doc Doms, a board-certified ophthalmologist and a retina specialist at pag-usapan natin yan. Disclaimer lang, ang video na ito ay for educational purposes only at hindi ito kapalit ng consultation nyo sa inyong ophthalmologist. Tara, let's discuss. Kapag naririnig natin ang salitang pagkabulag ay iniisip natin na complete total darkness talaga. Yung talagang wala ka nang makita completely. Pero sa totoong buhay, maraming klase ng blindness o severe vision loss. May mga taong unti-unting nawawala ang paningin over several years. May iba naman na biglaan na lang itong mawawala. May iba naman na yung sentrong paningin ang nawawala pero yung peripheral vision ay meron pa silang nakikita. Yung iba naman, yung peripheral vision muna ang nawawala hanggang sa tunnel vision na lang ang natitira. At ang importanteng malaman dito ay marami sa mga dahilan ng pagkabulag ay manageable at preventable kung mas maaga lang sanang natuklasan. Simulan natin sa pinaka-common na cause ng blindness worldwide, yung cataract. Ang cataract ay yung pagfa-fog, pag-uulap or paglabo ng lente sa loob ng ating mga mata. Madalas itong nangyayari habang tayo ay tumatanda. So parte siya ng pag-edad at lahat tayo ay magkakaroon nito. Kaya mapapansin ng iba na parang unti-unti nang lumalabo ang kanilang mga paningin, madalas na silang masilaw, hirap na silang magmaneho sa gabi, parang washed out na yung nakikita nilang mga kulay, at ito yung madalas nilang nararamdaman na parang may usok or ulap na nakaharang sa kanilang mga paningin. Ang good news naman sa cataract ay ito ang isa sa pinaka-treatable or pwedeng gamutin na cause ng pagkabulag. Sa pamamagitan ng cataract surgery or tatanggalin yung namuti or nag-ulap na lente at papalitan ng artificial na lente ay may pag-asa na luminaw ulit ang paningin ng pasyente. Pero mas maganda pa rin kung hindi na ito hinayaan na tumagal pang wala na siyang nakikita at napa-check up kagad ito para nagawan kagad din ng paraan. Ngayon punta naman tayo sa isa sa mga pinakadelikadong cause ng pagkabulag, ang glaucoma. Ang glaucoma ay minsan tinatawag na silent thief of sight or dahan-dahan niyang kinukuha ang paningin dahil walang mararamdaman na sintomas ang isang pasyente. Hanggang sa tumagal na ng tumagal na pasira na ng pasira ang kanilang mga optic nerve at mag-cause ng pagkalabo at pagkabulag. At ang medyo delikado dito, ang una kasing nawawala sa kanilang mga vision ay ang kanilang peripheral vision. Kaya maraming tao ang hindi ito napapansin kagad dahil nakakakita pa naman sila ng malinaw sa kanilang gitnang paningin. Hanggang sa advanced stage na pala at hindi na maibabalik kung ano yung nasira sa kanilang mga paningin. Kaya napaka-importante ng regular eye check-up para nasusukat ang pressure ng iyong mata na kadalasang cause ng pagkasira ng iyong paningin. Lalo na kung meron kang history ng glaucoma sa iyong pamilya, may history ng pagtaas ng pressure sa mata, may high blood, diabetes, at kahit pagtungtong mo ng iyong 40 years old. Para masilip natin kung meron ka bang glaucoma at magawan kagad ito ng paraan para hindi mabilis ang pagkasira ng iyong optic nerve. Kumbaga, kung maaga itong mahuhuli, ay mas maliit ang tsansa na ikaw ay mabulag mula dito. Isa pa sa malaking dahilan ng blindness ngayon ay ang diabetes. Maraming tao ang nakakaalam na ang diabetes ay pwedeng makaapekto sa iba't ibang organs natin tulad ng kidneys, puso, at iba pa. Pero marami pa rin ang hindi nakakaalam na pwede itong makaapekto sa retina ng ating mga mata na pwedeng mag-cause ng pagkabulag. Ito yung tinatawag na diabetic retinopathy. Kapag masyadong mataas kasi yung sugar sa katawan ay naaapektuhan nito yung mga maliliit na ugat or blood vessels ng ating mga retina. At pwede magkaroon ng pagdurugo, pamamaga, or pag-form ng mga bagong maliliit na blood vessels na hindi natin gugustuhin. At minsan ay wala rin itong simptomas sa umpisa. Kaya napaka-importante ng regular eye check-up lalo na kapag diagnose sa iyo na meron ka palang diabetes. Dahil yung ibang patients ay bigla na lang nabubulag at nagugulat na lamang sila na malala na pala ang damage sa loob ng kanilang mga mata. At kapag severe na at hindi na nahabol, pwedeng itong mag-lead sa permanenteng pagkabulag. Again, kung diabetic kayo, kahit malinaw pa ang paningin nyo, basta nalaman nyo na may diabetes kayo,
ay magpa-check up kayo ng inyong mga mata. Isa pang pwedeng magdulot ng biglaang pagkawala ng paningin ay ang retinal detachment. Ito yung paghiwalay ng retina mula sa dingding na pinagkakabitan nito sa likod na loob na parte ng ating mga mata. Minsan, meron itong warning signs tulad ng floaters na biglaang dumami, biglaang lumaki, may mga flash ng ilaw, at kung may kurtina ng humaharang sa inyong mga paningin, ay senyales na baka ito ay retinal detachment. Pero minsan, ay wala rin itong sintomas. Magugulat ka na lang na biglaan nang nawawala ang iyong paningin. At kung hindi rin ito maagapan, ay pwede itong mag-cause ng permanenteng loss of vision. Kaya kung meron kang mga simptomas ng mga nabanggit ko, ay wag mo nang sabihin na, ay okay lang to, mamaya na ako magpapacheck or next time na lang. Ipacheck mo kagad para makasigurado na hindi ito retinal detachment. At kung retinal detachment naman, ay at least magagawan kagad ng paraan. Ngayon, pag-usapan naman natin yung cause ng pagkabulag ng dahil sa blood vessels. May mga pasyente kasi na biglaan na lang nawawalan ng paningin dahil nagkaroon ng obstruction or bara sa mga retinal vessels ng kanilang mga mata. Or para maintindihan nyo, ay parang na-stroke sa mata. Minsan, isang mata lang, kung minalas, pwedeng dalawang mata ang maapektuhan. At minsan, temporary lamang, tapos babalik ulit ang kanilang mga paningin. Ito yung tinatawag na amaurosis fugax. At isa itong warning sign na kahit bumalik na ang iyong paningin, ay kailangan mong magpatingin, hindi lang para sa iyong mga mata, kundi para ma-check dahil pwede ka ring ma-stroke sa utak. At syempre, hindi mawawala yung trauma or injury sa mata. Isang aksidente lang. Pwedeng natusok ang mata, nabuhusan ng kemikal, o kaya natamaan ng malakas na impact. Itong mga to ay pwedeng mag-cause ng matinding pagkasira sa mga parte ng mata na pwedeng mag-lead sa pagkabulag. Ang iba ay kailangan tanggalin ang kanilang mga mata. Kaya importante talaga ang pagsuot ng proteksyon sa mata, lalo na kung may trabaho ka or sports na ginagawa na posible at mataas ang tsansa na matamaan ang iyong mga mata. Ilan lang to sa mga common na pwedeng mag-cause ng pagkabulag or pagkawala ng paningin. Kaya wag na tayong maghintay pa na magkaroon or makaramdam ng simptomas bago pa tayo magpa-check up. Ugaliin na kahit at least once a year ay makita ng ophthalmologist ang inyong mga mata. Nang sa ganon, ay kung may problema, ay magawan ng paraan ng maaga. At gusto ko lang sabihin ito na hindi lahat ng blindness ay total darkness talaga. May ibang medyo nakakakita pa pero severely affected na ang kanilang mga vision. So pwede bang maiwasan ang pagkabulag? Ang sagot, sa maraming cases ay pwede. Lalong-lalo na kung ito ay makita ng maaga at magawan ng paraan ng maaga. Hindi lahat, pero maraming causes ng blindness ang pwedeng mapabagal or maagapan, lalo na kung regular ang iyong check-up, controlled ang iyong systemic problems tulad ng diabetes at hypertension, at kung hindi nyo binabaliwala yung mga posibleng warning signs na pala na simptomas na inyong nararamdaman. Kaya napaka-importante talaga ng awareness. Dahil minsan, ang sakit sa mata ay tahimik lamang. Walang sakit, walang warning, tapos kapag naramdaman mo na, ay too late na pala. At hindi ibig sabihin na nakakakita ka pa ng malinaw ngayon, ay healthy na ang iyong paningin. Kaya again, napaka-importante na ma-check ang inyong mga mata ng regular. Dahil sa mata, prevention is always better than cure. And that's it for today's video. Sana ay may natutunan kayo at mas naintindihan nyo kung paano nyo mas mapoprotektahan ang inyong mga paningin. Kung may questions kayo, ay comment nyo lang sa baba at baka masagot na natin yan sa susunod nating mga videos. Don't forget to like, subscribe, and follow for more eye and medical contents. Again, this is Doc Doms, your eye. See you on our next video at ingatan natin ang ating mga paningin.